Matandang Gundong, ako si Rama at narito ako para maningil ng utang mo sa pamilya ko. Aba, kung baka matanda ito ah. Teka, utang? Anong utang ko sa pamilya mo ang sinasabi mo? Rama na mukhang mas matanda sa akin. Pinatay mo ang kaisa-isang anak kong si Tanya at panahon na para magbayad ka. Ah, aswang ka pala, gurang na Rama. Ikaw pala ang tatay ng aswang na mahirap kausap. Oo, ako nga. At ngayon ay sisingilin kita sa pagpatay sa anak ko. O sige, pagbibigyan kita. Mukhang hindi ka rin naman titigil hanggat di ka na pagbibigyan. Baka umiyak ka pa. Sa ating mundong ginagalawan, marami tayong mga nilalang na pinaniniwalaan na kinakatakutan ng nakararami. Yung tipong marinig pa lang ang bansag sa mga ito ay nagdudulot na sa kanila ng matinding kilabot. Mga nilalang na tulad ng aswang, engkanto, maligno, at kung ano-ano pang mga nagdudulot ng nakakatakot na karanasan. Pero ang mga nilalang na ito na kinatatakutan ng nakararami ay meron din kayang kinakatakutan. Ang kwentong ito ang magpapatunay na may mga taong nabubuhay dito sa mundo ang nagdudulot ng matinding takot sa mga ganitong nilalang. Ang taong ipapakilala natin bilang si Lolo Gundong, ang kinakatakutang antingero. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Paalala lamang na may tema ng kababalaghan ng ating kwento na maaaring hindi angkop sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Don't forget to subscribe. Panibagong araw na naman. Ilan na naman kayang nilalang ng dilim ang makakasagupa ko? Tanong ni Lolo Gundong sa kanyang sarili. Ito ang madalas niyang tanong sa tuwing gigising ng umaga. Nasanay na kasi ang matanda sa madalas nitong pagresolba sa problema at pananalot na ginagawa ng mga nilalang ng dilim sa kanilang baryo, kagaya ng mga aswang, mambabarang, mangkukulam, manlalason, elemento, maligno at kung ano-ano pang mga nilalang ng kasamaan. Tangan kasi ni Lolo Gundong ang iba't ibang klase ng agimat o mutya, kagaya ng pangil ng kidlat, ngipin ng kalabaw, mutya ng saging at mutya ng bulalakaw. May nalalaman din ito patungkol sa mga orasyong na ituro sa kanya ng kanyang namayapang guro na si Papay Susing, isang ermitanyo. Magmula na wala si Papay Susing ay mas lalong naengganyo si Lolo Gundong sa pagkuha ng mga mutya. Naniniwala siya na siya ang napili ng mga yon upang mangalaga sa mga ito. Kaya naman hindi niya pinababayaan ang anumang mutsyang tangan niya at ni minsan wala siyang hiningan ng kapalit sa kung sino mang tinutulungan niya na lumalapit sa kanya. Hindi lamang mga nilalang ng dilim ang natatakot kay Lolo Gundong. Sa kabila kasi ng matandang edad nito na 63 anyos, puno ito ng karunungan at pangaral ang pananalita. Bukod pa roon, taglay din nito ang pambihirang lakas at bilis ng katawan. May isang pagkakataon pa nga noon na sinubukan siyang kursunadahin ng mga lasing na kalalakihang nasa 6 bilang ng isang gabing papauwi siya galing sa bayan. Naglalakad siya noon at nadaanan niya ang mga lalaking nag-iinuman sa gilid ng kalsada. Tandang Gundong, magandang gabi sa'yo. Sandali nga lang at samahan mo muna kami rito. Ika ni Berto na isa sa mga naglalasing. Nako Berto, pasensya na. Gustuhin ko man, kaya lamang ay hindi pa nakakakain ng alaga kong asong si Tagpi. Nagmamadali nga akong makauwi galing bayan
para makabili ng pagkain namin. Kung gusto mo tanda para hindi mo na problemahin yung aso mo, dagdag na natin dito sa pulutan at sumama ka na sa amin mag-inom. Ano sa palagay mo, tanda? Nagtawanan ng mga kalalakihang mga nademonyo na ng espiritu ng alak. Baiwan ko na kayo, Berto. Medyo may tama na ang alak sa inyo. Sandali, tanda. Huwag mo nga akong bastusin. Kayo ang nambabastos sa akin, Berto. Kaya pakiusap lang. Huwag na ninyo akong kulitin at nagmamadali ako. Bastos kang! Hinawakan ni Berto sa balikat ang matanda, tsaka akmang susuntukin sa muka. Ngunit masyadong mabilis ang mga nangyari. Itinulak ng matanda si Berto at tumilapon yun sa mesa ng mga nag-iinuman. Nawasak ang mesa at natapon lahat ng nakapatong roon. Napatayo ang lahat at nagulat. Tila nawala ang kalasingan at napatingin lahat kay Lolo Gundong. Nagmamadaling tumayo si Berto at akmang susuguri ng matanda. Walang yakang matanda ka! Sinugod nito si Lolo Gundong, ngunit nakatanggap yon ng isang suntok sa sikmura sa matanda. Napaangat ang buong katawan nun sa labis na lakas ng suntok at bumagsak sa lupa na namimilipit at yakap ang sariling katawan. Sumuka pa ito sa sobrang sakit. Sa gulat ng mga kainuman ni Berto ay nagpulasan lahat ng mga yon at iniwan ang kawawang maton na namimilipit sa sakit. Nakiusap na ako sa inyo, Berto. Pero napakatigas ng ulo ninyo. Siguro naman natutukan na niyan. Sagot! Opo, Tatang Gundong. Pasensya na po. Sagot ni Berto habang namimilipit sa sakit. Ay nako, mga walang magawa sa buhay. Bakit kasi hindi na lang magtrabaho? Ang lalaki ng mga katawan, pero mga ampaw. Ika ng matanda habang naglalakad papalayo. Magmula nangyari ang insidenteng yon, mas malaking respeto na ang nakuha ng matanda sa kanilang komunidad. Naturuan niya ng leksyon ng mga sisiga-sigang maton na mga lasenggo sa kanilang lugar. At kapag may kinukursunada o kinikikilan ang mga yon, ay sinasabi lamang sa kanila na isusumbong sila kay Lolo Gundong. Kaya naman hindi na tinutuloy ng mga to. Minungkahi nga ng mga malapit sa matanda na bakit hindi siya tumakbong kabesa de barangay ng kanilang lugar. Pero tumatanggi palagi ang matanda at sinasabing ayos na siya sa klase ng buhay na meron siya at ayaw nang dagdagan pa ang responsibilidad. Naging takbuhan siya ng mga sinasapian, ginagambala ng mga iba't ibang nilalang at sinasalot at pinahihirapan ng mga to. Wala pang mintis sa kumbate espiritual itong si Lolo Gundong. Madalas nadadaan niya sa usap, ngunit sa mga hindi naman niya nakukuha sa ganon, wala siyang pagpipilian kundi tapusin ang mga to. Isa sa mga matunog na napatay ni Lolo Gundong sa kumbate espiritual ay ang aswang na si Tanya, isang 35 anyos na babae. Naninirahan lang din sa lugar nila. Minarkahan nito ang isang buntis na kinaibigan nitong si Tanya, ngunit wala silang kaalam-alam na aswang pala ang babae at iba ang pakay. Nang masakote ni Lolo Gundong ang espiritu nito, ay nagmatigas pa at ayaw sumuko. Kaya naman, tinuluyan niya yon. Natagpuan na lamang si Tanya sa kanyang tinitirhang barong-barong na wala ng buhay. Nangingitim ang mga hita at leeg nun at parang nahirapan pa bago mamatay. Sa paglipas ng panahon ay mas naging matunog ang pangalan ni Lolo Gundong. Bagamat ayaw niya sa ganoon dahil mas gusto niya ang tahimik na pamumuhay, ay wala rin siyang nagawa dahil mabilis ang balita, lalo pat isang maliit na baryo lamang ang kanilang lugar. Isang hating gabi, nagising si Lolo Gundong dahil sa walang humpay na tahol ng kanyang asong si Tagpi.
Yung tahol nun parang galit na gustong-gustong manakmal kung makakawala sa pagkakatali. Napabangon si Lolo Gundong upang sumilip sa bintana. Nakita niyang isang matandang lalaki ang nakatayo at nakatitig sa tapat ng kanyang bahay. Sino kaya tong matandang ito? Lumakad si Lolo Gundong palabas ng bahay upang tanungin kung anong sadya ng matandang lalaki. Paglabas nito sa pintuan ay wala nang nadatnan yon. Naglaho na parang bula ang matandang lalaking kanina lang ay nakatayo sa tapat ng bahay nito. Ay nako, weirdo naman ang matandang yon. Baka balik na nga sa tulog. Istorbo. Ika ni Lolo Gundong. Ngunit sa isang kisap mata, napalingon ng mabilis si Lolo Gundong at nakita niyang naroon ulit ang matandang lalaki na nakatayo at nakatitig lang sa kanya. Sino ka, mister? Anong kailangan mo? Tanong ni Lolo Gundong. Hindi sumagot ang matandang estranghero, bagkus ay lumakad na yun paalis ng dahan-dahan. Sinubukang habulin yun ni Lolo Gundong upang tanungin. Teka sandali, tinatanong kita, hoy! Paglabas ni Lolo Gundong sa kanyang bakuran, wala na yung naabutan. Kagaya kanina, nawala yun na parang bula. Sa mga sumunod na hating gabi, palaging nagigising si Lolo Gundong at nakikita ang matandang lalaki na nakatayo sa tapat ng kanyang bahay at palagi na lamang naglalaho yun na parang bula sa tuwing lalabas na siya para kausapin yun. Hanggang naisip ni Lolo Gundong na abangan ang matandang lalaki. Nagkubli si Lolo Gundong at matyagang nag-antay sa itaas ng isang puno sa kanyang bakuran na may makapal na dahon. Sapat upang maitago siya ng buo. Pagtungtong ng hating gabi, nagulat si Lolo Gundong nang biglang nakita ang lalaki na nasa harapan na ng bakuran niya at nakatitig mismo sa kinalalagyan niya. Paanong nalaman ng ugok na to kung nasan ako nagtatago? Ay, di bale na nga. Bumaba si Lolo Gundong sa puno at kinumpronta ang matandang lalaki. Ang itsura nun ay payat ang pangangatawan. Purong puti ang makapal na buhok. Mapungay ang bilugan nitong mga mata. Bahagyang kulubot ang muka at wala itong kilay. Kabayan, ilang hating gabi ka na ring tumatapat sa bahay ko. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Magalang na tanong ni Lolo Gundong. Hindi sumagot ang matandang kinakausap nito. Mawalang galang na, mister. Pero sino ka ba at anong gusto mo? Tanong muli ni Lolo Gundong. Ngumisi ang matanda at sumagot kay Lolo Gundong. Matandang Gundong, ako si Rama at narito ako para maningil ng utang mo sa pamilya ko. Sagot ng matandang nagpakilalang si Rama. Aba, kung makamatanda ito Teka, utang? Anong utang ko sa pamilya mo ang sinasabi mo, Rama, na mukhang mas matanda sa akin? Pinatay mo ang kaisa-isang anak kong si Tanya at panahon na para magbayad ka. Aswang ka pala, gurang na Rama. Ikaw pala ang tatay ng aswang na mahirap kausap. Oo, ako nga. At ngayon ay sisingilin kita sa pagpatay sa anak ko. O sige, pagbibigyan kita. Mukhang hindi ka rin naman titigil hanggat di ka na pagbibigyan. Baka umiyak ka pa Ngumisi ng sobrang lapad ang matandang si Rama hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo nito. Humaba ang mga ngipin at tumulis.
Tumulo ang malapot nitong laway at humaba ang muka. Ang mga mata nito ay naging dilaw na kagaya ng sa ahas. Nagtayuan ang puting buhok nito sa ulo at humaba ang mga kuko sa kamay at paa. Sumingaw rin sa katawan nito ang napakatapang na amoy ng parang nabubulok na bangkay ng tao. Pinanood ni Gundong ang matanda habang hinuhugot nito ang isang espesyal na pares ng kulay gintong punyal mula sa suksukan nito sa bewang. Inusalan ang mga nakakwintas ritong mga agimat at mutya, maging ang mga punyal at huminga ng malalim. Ngayon, Gundong, umanda ka dahil pagkatapos ng gabing ito ay isa ka na lamang alamat sa lugar ninyo. Pwede rin naman. Pero mas posible yatang mangyari na magkakasama na kayo ng anak mo sa impyerno. Lapastangan! Sumugod ang halimaw na si Rama. Sobrang bilis. Umiwas si Lolo Gundong, ngunit nadaplisan siya ng isang pagkalmot sa may kaliwang balikat nito. Mabilis rin ang kilos ni Lolo Gundong at umunday yon ng wasiwas ng punyal. Mabilis na naglaho sa harapan niya ang aswang at lumitaw sa kanyang likuran. Isa uling pagkalmot at hindi na iwasan ni Lolo Gundong yon, kaya isang napakalaking sugat ang dinulot nun sa kanyang likuran. Aray ko! Buisit kang aswang ka! Sumugod si Lolo Gundong at sunod-sunod na nagwasiwas ng kanyang mga punyal ng napakabilis. Mabilis ring iniiwasan yun ng aswang na si Rama hanggang sa nakahanap ng tiyempo si Rama at sinuntok sa mukha si Lolo Gundong, kaya napabalibag yun sa lupa. Mahina ka, Gundong. Matanda ka na. Wala kang kwentang kalaban. Walang yakang aswang ka. Hindi pa tapos ang laban. Muling sumugod si Lolo Gundong at sa pagkakataong iyon ay ibinato niya ang hawak na punyal sa kanang kamay. Naiwasan yun ng walang kahirap-hirap ni Rama, ngunit bago pa man yun makatapak muli sa lupa ay sinalubong nito ang sipa mula sa kaliwang paa ni Lolo Gundong. Natamaan sa gilid ng leeg si Rama at napabalibag sa lakas nun. Sa pulang mayabang na aswang! Bago pa makaganti ng tawa si Lolo Gundong, mabilis muling sumugod si Rama at isa uling pagkalmot ang tumama sa dibdib ni Lolo Gundong. Nag-iwan yun ng napakalaking sugat na labis na nagdugo. Hindi nagpatalo si Lolo Gundong at hinagis niya ang punyal sa kanyang kaliwang kamay. Mabilis uling naiwasan ni Rama yon, ngunit isang sipa mula sa kanang paa ni Lolo Gundong ang sinalubong nito. Nakaiwas ng nakangisi ang halimaw, ngunit isa lamang pala yung patibong. Isang maliit na karit ang hinugot ni Lolo Gundong at sinalubong ng talas nito ang papayuko sa kanan niyang si Rama. Naiwasiwas ng malakas ni Lolo Gundong yon, ngunit mabilis pa rin ang naging pagkilos ni Rama. Nadaplisan lamang ito sa kanyang muka ng dulo ng karit at nagkaroon ng maliit na sugat. Mabagal ka pa, Gundong. Walang silbi ang estilo mo. Ganun ba mayabang na aswang? Sige, tignan natin. Pinunasan ni Rama ang dugong umagos mula sa sugat nito sa muka. Paulit-ulit na kinusot ang sugat nito. Muling sumugod si Lolo Gundong at inundayan ng mabibilis na wasiwas ng karit si Rama. Iwas ng iwas ang aswang at nang makatsyempo ay isang malakas na sipa sa sikmura ang ibinigay ni Rama at napaangat si Lolo Gundong tsaka sinampal ng halimaw kaya bumalibag sa lupa. Kinusot-kusot muli ng paulit-ulit ni Rama ang maliit na sugat sa mukha nito na nooy bahagya ng lumaki dahil sa kakukusot nito. Pakiramdam pala ni Rama,
nangangat yun ng sobra. Ano problema, Rama? Mukhang naliliitan ka dyan sa sugat mo sa muka. Kaya mo pinapalaki ah. Di mo alam kung bakit. Ang totoo, itong karit na to, hindi ko naman talaga sandata to eh. Pantabas ko to ng tanim kong kalamansi, suha at bayabas. Alam kong kahit papaano, may epekto sa'yo ang bahid na naiwan sa karit na ginamit ko. Kaya naman, Pinagdikit ni Lolo Gundong ang kanyang mga palad at nag-usal ng mabilis na banyagang mga salita. Napalinga-linga si Rama sa kanyang paligid. May kakaiba itong naramdaman. Nakita niya na nagliwanag ang 2 punyal na kulay ginto na inihagis ni Lolo Gundong sa kanilang paglalaban. Bumaon pala ang mga yon sa magkaibang katawan ng puno. Nagkaroon ng diretsyong linya ng liwanag na kumonekta sa punyal sa kaliwa papunta sa punyal sa kanan at papunta kay Lolo Gundong. Tsaka nakakonekta ulit sa punyal sa kaliwa. Nasa gitna si Rama. Kumbaga, ang naging itsura nun nakakulong si Rama sa tatsulok na linya ng liwanag. Anong ginagawa mo, matandang Gundong? pupulbusin ka, matandang mayabang na aswang. Hindi mo magagawa yan! Sinugod ni Rama si Lolo Gundong. Ngunit Ardeat! bago pa man umabot si Rama kay Lolo Gundong, ay biglang natigilan yon at mabilis na nagbaga ang kanyang buong katawan. Nasunog hanggang tuluyang matupok at maabo. Matapos yon ay naglaho na ang linya ng liwanag na nagpalibot kay Rama. Pinaghiwalay na rin ni Lolo Gundong ang kanyang mga palad at bumalik na sa katahimikan ang paligid. Ay nako, natapos rin. Walang ya. Matindi rin ang pinsala sa akin ng aswang na mayabang na yon. Ang daming dugo. Noon ding gabing yon ay ginamot ni Lolo Gundong ang kanyang mga sugat gamit ang halamang gamot. Pero hindi kaya ang ibang sugat, kaya nagtungo ito sa ospital upang ipatahi ang mga nakabukang sugat nito. Hindi pa rin nawawala ang mga kalaban na nakakaharap ni Lolo Gundong sa paligid. Ngunit nagagawa niyang matalo ang mga yon. Salamat sa mga agimat at mutyang tangan niya at sa karunungang isinalin sa kanya ng kanyang gurong si Papay Susing. Hindi na kumalas sa kanyang pagkakakilanlan ang bansag sa kanya na Lolo Gundong, ang kinakatakutang antingero. Ayun mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Kung bago ka lang dito at hindi pa nakasubscribe, pakiclick mo na ang subscribe button at ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga stories. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share mo na rin to sa iba para mas dumami pa tayo. Okay, ang opinion ko sa kwento, masasabi ko napakaangas ni Lolo Gundong At sorry, OA ako sa part na yun. So, kayo, anong masasabi ninyo sa kwento? I-comment nyo na yan sa ibaba ang inyong opinion. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Kita-kits tayo sa ating susunod na kwento. Maraming salamat mga kabayan. God bless everyone. Ingat!